Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Ikaw ang palaging tama at ako ang laging mali. Di ba, Tay? Ay, Diyos me. Nagwawala na yata yung isa. Di ba tama naman? Ikaw naman laging bida-bida. Ano ako? Totoo naman, di ba? Isip niyan. Tama na! Huminto na kayo! Mga magkakapatid kayo! Oh, Jacob anak, saan ka na naman ba pupunta? Mukhang lasing kang umuwi kagabi ah. Opo. Napainom po kasi ako kasama ng mga barkada ko. Anak, huwag mong ugaling uminom ng sobra. Mahirap na, baka kung anong mangyari sa'yo sa daan. Tay naman, kailan ba may nangyari sa akin sa daan? Di ba wala naman? Anong gusto mo? Hintayin pa bang may mangyari sa'yo bago magtanda? Ganun ba? Sabihin nyo na lang kung ayaw nyo umuwi ako dito sa bahay nyo para tutuloy na lang ako sa mga kakilala ko. Saan pa kaya uuwi yan? Baka sa nanay niya. Di naman ganun ang ibig kong sabihin anak. Ang sa akin lang, na kapag umuwi ka dito sa bahay ay mag-ingat ka. Nag-iingat naman po ako ah. Wala naman nangyayari sa akin masama, di ba? Anak, iniisip ko lang naman yung kapakanan mo. Pwede ba tay? Huwag nyo na nga akong gawing bata. May isip na ho ako. Alam mo, mabuti pa yung kapatid mong si Renz. Hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Yan, dyan kayo magaling. Ang ikumpara ko kay Renz. Eh di siya na lang ang magaling para sa inyo. Kapatid? Ibig sabihin, may iba pa siyang anak. Siguro, anak niya yun sa iba't ibang babae. Anak, hindi kita kinukumpara sa kapatid mo. Sinasabi ko lang ito para tularan mo siya. Sinasabi at kinukumpara. Pareho lang yun tay. Magkaiba kami ni Renz. Kaya huwag kang umasang magiging magkatulad kami. Huwag kang magalit anak. Wala naman akong ibig sabihin. Walang ibig sabihin. Wala na kayong ibang bukang bibig kundi si Renz. Puro na lang si Renz. Huwag mo naman sana masamain yung sinabi ko anak. Huwag masamain. Anong gusto nyo gawin ko? Matuwa ako na pinamumukha nyo sa akin na mas magaling si Renz? Hindi ganun yun anak. Intindihin mo kasi yung sinasabi ko. Hayaan nyo. Hindi na ako uwi dito mamayang gabi. Doon na lang ako sa amin matutulog. Baka mamaya may masabi na naman kayo. Pwede kang umuwi dito sa bahay. Kahit na anong oras mo gustuhin anak. Kung lagi nyo akong sesermonan kapag umuwi ako dito, huwag na lang. Anak! Tay, mano po? O anak, kawaan ka ng Diyos. Tatay? Namiss ko po kayo, Tay. Andyan po ba sila, Kuya? Sila kuya? Ibig sabihin, may kapatid pa siyang ibang lalaki. Namiss din kita anak. Ang lambing talaga itong anak kong ito. Tara sa loob ng bahay. Teka lang, Tay. Para po pala to sa inyo. Salamat anak, nag-abala ka pa. Paminsan-minsan lang po ako pumunta dito sa inyo. Siyempre, may pasalubong ako para sa inyo. Sino naman kaya to? Iba na naman? Ano bang gusto mong ulam para makapaghanda ako ng tanghalian natin? Gusto ko po ng sinigang. Namiss ko po kasi yung luto nyong yon. Ikaw naman kasi, ba't hindi ka pa kasi tumira dito sa bahay para araw-araw kitang pagluluto ng masarap na ulam? Kung pwede nga lang sana, Tay. Kaso, ayaw naman ni Nanay. Di bali anak, basta dalasan mo lang pagpasyal dito sa bahay. Sige na po, Tay. Pasok na po tayo sa loob. Sige anak. Ibig sabihin, maraming anak sa labas si Mang Romeo. Tay, alam niyo po, nung tinuruan ako ni Nanay magluto ng adobo, nasunog. Makapati yung kanin, tinunog mo. Tay. Oh, ikaw pala. Kuya, O Mercedes, kanina ka pa ba dito? Ah, ito siguro isang kuya na sinasabi ng babae kahapon. oo, Kuya. Mabuti naman at andito ka na. Oo anak, mabuti naman at bumisita ka. Opo, namiss ko po kasi kayo. Pasensya na kayo, Tay, ah. Medyo abala kasi ako sa trabaho. Hoy, andito pala yung paboritong anak ni tatay. Anong paborito pinagsasabi mo dyan, Jacob? Lasing ka na naman Jacob. Saka ano yung pinagsasabi mo? Saan ka na naman ba uminom? Mukhang naparami na naman, ah. Pwede ba, Renz?
Huwag kang magpanggap na nag-aalala ka sa akin. Para ano? Ikaw na naman ang bida sa mata ni tatay? Ganon? Sinabi nang tumigil ka eh. Tay, tama na. Baka mapaano po kayo. Jacob, pwede ba? Teka nga, Jacob. Alam mo, hindi ko alam kung anong ibig mo sabihin eh. Diretsuhin mo nga ako. Wow! Bakit? Hindi mo alam? Bakit hindi mo ako diretsuhin? Sige, sabihin mo! Ano? Ba't ayaw mo magsalita? Ano ba yan? Nag-aaway na sila. Ano? Renz, tama na. Kuya, Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Ikaw ang palaging tama at ako ang laging mali. Di ba, tay? Ay, Diyos me. Nagwawala na yata yung isa. Di ba tama naman? Ikaw naman laging bida-bida. Anong ako? Totoo naman, Ikaw di ba? lang nag-iisip niyan. kuya, tama na. Tama na! Huminto na kayo! Mga magkakapatid kayo! Tay, pasensya ka na. Ngayon ko lang nalaman na mahirap pala magkaroon ng iba't ibang anak dahil magkakaiba kayo ng ugali. Total, hindi ko naman kayo tunay na anak. Ha? Hindi niya sila tunay na anak? Ano niya sila? Dahil napakalungkot ng nag-iisa, inalagaan ko kayo at pinag-aral nang mapulot ko kayo sa kalye. Pero nang lumaki at nagkaisip na kayo, hinahayaan ko pa rin kayong umuwi sa tunay niyong pamilya. Hindi niya pala anak yung mga batang yun. Kinupkup at inalagaan lang niya. Grabe. Ang bait pala ni Mang Romeo. Tay, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Mahal po namin kayo. Tay, pasensya na po kayo. Alam kong may mali din ako. Renz, pasensya ka na rin kung pinagsilosan kita. Wala yun. Naiintindihan kita. Ang mahalaga, nagkakaunawaan tayo magkakapatid para kay tatay. Ganyan sana kayo palagi mga anak, na kahit wala na ako sa buhay nyo, maalala nyo pa rin ako. Na minsan, may tatay Romeo na nagmamahal sa inyo. Na naging tatay nyo kahit na hindi totoo. Napakabuti pala ni Mang Romeo. Pinag-isipan ko pa siya ng hindi maganda. Sana, mapatawad niyo po ako. Basta, tandaan nyo, mahal na mahal ko kayo kahit na hindi tayo magkakadugo. Napakadakila mo, Mang Romeo. Kahit hindi mo sila tunay na anak, minahal mo sila. Mahal na mahal namin kayo, Tay.